next round. And Manny went down. He hit him with a body shot. I don't know if he can get up from this. Straight on the chin. He got him on the chin. He's knocked out. Juan Manuel Marquez has done it. And now another right hand. Thurman scoring with a great right hand straight. Walang sinisino ang oras, kahit ang alamat natatalo ng panahon. Si Pacquiao dating mabangis at kidlat sa bilis, walang makapigil sa bawat atake. Sobrang delikadong katunggali dahil bago in-knockout, bugbog muna ang aabutin mo. Nakaka-proud maging Pinoy sa mga panahong to. Yung bawat laban niya, inaabangan ng buong mundo. Hard left hand. Straight on the button by Pacquiao. Down goes Ferreira. I can handle his punches. He's just too fast. Was that basically the story of the fight? Yeah, he was too fast. Falcon was too fast. It's all over. The fight is stopped. Back comes Pacquiao. Stinging combination. Oh my gosh, what a straight left hand. And will Hatton make it up from this? Can he beat the count? Is that it? Pero ngayong tumatanda na ang mortal na si Pacquiao, maraming nababahala. Bumagal ang kamao, naninigas ang mga binti, at ang katawan hindi na ganoon kabilis mag-recover. Sa larong isang iglap lang ang pagitan ng tagumpay at peligro. He said he wanted to fight me, so that's how I was like, "What?" I was like, "Okay." I was like, if that's if that's what he wants, it would be an honor. Yeah. But I'm still going there, like with bad intentions. Ang kahit sinong alamat ay pwedeng maging biktima ng wala sa oras. Ito ang laban na hindi niya kayang takbuhan dahil ang kalaban ay mismong panahon. Barrios is young. Barrios is a strong guy, that could actually hurt Manny. Manny didn't look good in his last performance. It was kind of embarrassing to see Manny end up like that. Maging makatotoo tayo, maraming kabado, hindi lang mga Pinoy, kundi mga fans ni Pacquiao sa buong mundo. Lalo na kapag tumama ng solid sa panga ang sinasabi ng mga eksperto na greatest weakness niya. Ano nga ba ito? At atin ring isa-isahin ang mga critical points tungkol sa mga disadvantages ni Pacquiao. Malaki po ang balakid na kanyang kakaharapin sapagkat dalawang boksinger po inaway ang kanyang lalabanan, si Mario Barrios at ang tinatawag nating Father Time. Isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button. Right straight ang tinuturing na southpaw killer. Tulog dito si Pacquiao nang tamaan ng right straight ni Marquez. Ang madalas kasi na ginagawa ni Manny ay magfe-feint para mapilitang dumepensa ang kalaban at doon siya aatake dahil hindi makaka-counter ang target. Kaso lang, ilang beses ginawa ni Pacquiao yan bago ang karumaldumal na knockout. Isa pang malinaw na example ay ang right straight ni Inoue sa southpaw na si Payano. Tulog agad at naging knockout of the year to noong 2018. Ilang beses din tinamaan si Pacquiao ng right straight ni Thurman at buti na lang hindi napuruhan. Bakit nga ba mapanganib ang right straight sa mga southpaw? Una, dahil sa natural na anggulo ng suntok. Kapag orthodox versus southpaw, malaki ang tsansang dediretso ang right straight, lulusot sa lead right hand ng southpaw. Pangalawa, lalo na kapag umiikot pakaliwa ang southpaw, pasok na pasok sa right straight ng orthodox. At kapag na-timingan, abay rekta sa panga, wasak talaga. Pangatlo, nabubuksan ang depensa. Ginagamit ng southpaw ang kanilang lead hand para kontrolin ang distansya. Kapag hindi sila alerto, nabubuksan ang depensa nila sa gitna, kung saan madaling ipasok ang right straight, lalo na kung sila'y flat-footed. Isa sa pinakamagaling gumamit ng right straight ay si Floyd Mayweather Jr. Kaya oo, right straight ang tinaguriang southpaw killer. Isang lethal weapon kontra sa mga kaliwete. Pero laging tandaan na ang timing, footwork at setup ang tunay na susi. Kasabay sa pagtaas ng edad ay humihina rin ang stamina. Noong kasagsagan niya, parang walang pagod si Pacquiao.
Kombinasyon ng kaliwat kanan, galaw dito, galaw doon. Buong laban, walang hinto. Listen, Manny's a proud guy. He always he's never run away from anybody, and he's picking a tough one. You know, he's picking a big welterweight. I mean, he goes and he beats a young Thurman, one of the biggest welterweights, one of the most athletic welterweights. May limitasyon na rin ang mga training dahil bumagal na ang recovery at mas madaling mapagod. Ang dating sunod-sunod na bitaw ng suntok, ngayon pa isa-isa o dalawa na lang. Baka nga maging counter-puncher na lang si Pacquiao para kahit papano pumupuntos kahit hindi gaanong gumagamit ng enerhiya. Lumalaban pa rin ang puso at isipan pero madalas kailangang sundin ang pahiwatig ng katawan. At yan ang pwedeng samantalahin ni Barrios kapag bumagal si Pacquiao, dun siya mahina. Hindi lang kalaban ang nasa harap niya, kundi pati ang orasan dahil pwedeng maubusan ng hangin si Pacquiao sa later rounds. Dati si Manny Pacquiao ang tinuturing na kidlat ng boxing ring. Isang iglap, pasok agad ang kombinasyon. Kaya ang tanging magagawa ng kalaban ay protektahan ang sarili. Mabilis, biglaan, nakakagulantang. Pero ngayon, abay bahagyang nawala ang bentahe niya. Hindi lang bilis ng kamao at paa ang nawala, kundi pati ang kanyang reflex, hindi na kasing talim. The outside of Pacquiao's lead foot. The right hand, Manny gets on the outside of it. A good account of himself so far. Rukier Ampo. Manny smiles at him. Body shot from Ampo. Ampo left hand sits. Really affect the way that he's able to move his feet tonight. Pacquiao jab. Only way to win is to knock. Yan ang problema dyan dahil kahit kalahating segundong delay lang, pwedeng maging kapahamakan. At kung di siya makasingit ng mabilis na tira, baka siya ang tamaan ng counter. Dati, isa sa pinakamalakas at maaasahan niyang sandata ay ang kanyang mga binti. Galaw na walang tigil, anggulong eksplosibo, kilos na walang makasabay. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti siyang tinatraidor nito. Tumitigas, sumasakit, at pumaparalisa. Yan ang mga naramdaman niya sa laban kontra kay Ugas. Dati parang spring ang mga binti nito, kaya panay talbog. Ngayon ay tila bumigat, parang nakamagnet sa lona. Aabot ba sa 12 rounds ang binti ng alamat o kusang bibigay sa tinagal-tagal ng panahon? Manny Pacquiao's return. Have you got any thoughts on that fight with Mario Barrios? Mario Barrios is a great matchup for Manny Pacquiao. And I think, at this age, it's a 50-50 fight for Manny Pacquiao. So what do you think of that? Sad. Just sad that he feels any reason or urge whatsoever. Not so much just older in age, but older in he's training for all these big fights. He's preparing mentally for all these big fights. Pero kahit sabihin nating lumutang ang kahinaan ni Pacquiao kasabay ng edad, abay may natitira pa ring mga factors para siya'y magwagi. Hindi pa rin nawawala ang lakas o power. Pacquiao winning by 1 point. 1 point out of 12 rounds. Oh, listen, it was close. So if it's a 1-point decision, that's like losing in a foot race by 1 foot. 1 point means that it... Kumbaga, kaya pa niyang magpabagsak kapag natsyempohan sa bodega o panga. Now he's back to DK against the corner, couple of lefts. Manny driving DK. Oh my God! DKU on a shot from Manny Pacquiao. Manny Pacquiao showing his technical superiority and glimpses at times of his career. Down goes DKU again. At syempre, nandyan pa rin ang kanyang mga teknik na maaaring gumulat sa mga mas batang kampyon. Kasabay ng mahabang experience niya ay ang talino at ring IQ na hinubog ng panahon. Sa boxing, hindi laging nasa harap mo ang pinakamatinding kalaban. Minsan
ay oras at panahon. Walang makakatakas dyan kahit sinong legend ka pa. Walang nakakatalo dyan. Everybody bows down to their own mortality. Tao lang nagkakaedad, mahirap talunin ang Father Time. Pero yan ang patunay kung gaano katinding boksingero si Pacquiao sa kasaysayan. Nandito pa rin siya, patuloy na lumalaban. Bitbit ni Manny ang 3 dekadang diskarte at determinasyon sa loob ng kwadradong ring. At ang determinasyon bilang isang alamat sa mundo ng boxing.